trending ngayon siguro, syempre ipapatrending ito ng ating mga kalaban sa kabilang parlor. Ipapatrending nila to. At ito ay ibabalita nila, nasasabihin nila na ang suspected drug pusher ay nasa Malacanang. Nakalagay po dito sa balita ng Daily Tribune, Palace Louds arrest. Suspected drug pusher near Malacanang Palace. Sa loob, hindi po sa loob, sa labas, malapit lang daw po. Ang sabi po dito, the following article discuss illegal, okay, ito, yun. So, basahin na lang natin yung sa baba. Malacanang Palace lauded law enforcement agencies for apprehending an individual suspected of pushing illegal drugs in San Miguel, Manila. According to authorities, the suspect and they identified as Edgar Ventura, also known as Pace, operated a drug den in the same location where the Malacanang complex stands. We commend the NBI with the support of the PSG, PIDEA, and local police for the apprehension of suspect drug pusher and the seizure of drug-related paraphernalia in San Miguel, Manila. Ang San Miguel po ang nakakasakop sa Malacanang. Pero hindi porke sinabi na San Miguel, Manila ay doon na po ito sa loob ng Malacanang. Executive Secretary Lucas Bersamin said in a statement. Bersamin added that the individual is not operating alone and called on law enforcement agencies to pursue the capture of his accomplice. He also requests the full cooperation of the public in the investigation. Recovered from the suspect were 9 plastic sachets of suspected illegal drugs and other drug paraphernalia, which were turned over to the Forensic Chemistry Division of the NBI for further testing. The suspect will face charge for violating Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Meanwhile, Bersamin stated that the successful outcome of the operation underscore the unyielding resolve of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and his administration to eradicate illegal drugs in the country. He issued a stern warning to individuals still trading in illegal drugs. Let it be known, no corner of this land, no matter how remote or concealed, will serve as a refuge for the producers and distributors of this lethal substance. The full unforgiving weight of the law will always descend upon them, Bersamin said. So, hindi po totoo na sa loob po ng Malacanang mayroon pong nahuli na drug pusher. Malapit lang po doon. Malapit lang po doon. Sige po, Nay Florita Heroy. Thank you po. Malapit lang po sa Malacanang. Same lang ng barangay. San Miguel, Manila. Yun po ang nakakasakop sa Malacanang complex. Pero hindi po ibig sabihin ay doon po sa loob ng Malacanang nagkaroon po ng paghuli dito sa suspected drug pusher. Kasi syempre, meron nga po tayo mga nakikita dyan balita, di ba? Yung tawag dito, yung mga kriminal, nagtatago malapit lang sa istasyon ng pulis. May mga kriminal doon nagtatago sa sa mga bahay malapit sa istasyon ng pulis. Bakit? Kasi syempre, pwedeng hindi sila makita doon. Meron yun parang taga-bulag. Meron parang taga-bulag, meron parang hindi mo makikita. Bakit? Kasi ang mga kapulisan nga naman, syempre, kung wari sila nandoon sa loob ng istasyon, malayo ang tingin yan. Hindi yan gaanong titingin siguro sa kapaligiran nila o sa mismong bakuran nila o sa mismong mga katabing bahay na merong magtatagong kriminal o merong magtatagong mga adik at pusher. Kasi nga po, syempre, nasa isip natin, ay, walang magtatago dyan andyan ang istasyon Ayan lang ang istasyon ng pulis
Diba? Sino maglalakas ng loob dyan na maglagay ng drug din? Hayan lang mga kapulisan. Mahuhuli sila kagad. Diba? Yan ang ginagamit ngayon na kaisipan nitong mga pusher na ito para po maitago nila ang kanilang mga transaksyon diyan po sa sa lugar na yan. Kaya diyan sa Malacanang, siyempre, Malacanang yan, napapalibutan ng mga matataas na bakod. Siyempre, alam nga namang doon ka sa loob ng Malacanang makipagtransaksyon. Siyempre, hindi pwede yan, hindi mangyayari yan. Ngayon, para makapagtago ka ng maayos sa mga paligid lamang po. Paligid lamang po ng Malacanang yan, mga kumbaga magi-stay sa paligid ng Malacanang sila po pwesto para hindi po sila agad-agad mahuli. Pero di ba nga matindi po ang ang kagustuhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ma-eradicate ang mga drug pusher at ang mga drug user. Tama yung laban kontra sa droga ni PBBM. Kasi ang ginagawa niya, yung madiplomasya at naayon sa batas na paglaban sa illegal na droga. Hindi katulad ni Digong na ang kanilang ginagawa ay syempre kailangan lahat ng kanilang mga ibabalita, lahat ng kanilang mga gagawin talaga puro fake news. Yan po ang tamang info ha. Hindi po totoo na mayroon pong nahuli sa loob ng Malacanang o sa Malacanang Complex. Kapag tinawag Malacanang Complex, nandun yung Malacanang sa loob ng bakuran, tapos sa paligid ng Malacanang, sa loob mismo ng bakuran ng Malacanang, yun po yung complex. Pero ito po, malapit lang po sa Malacanang. Kasi nga po, syempre, ginagamit ng mga ng mga sumisistema na yan na dito tayo magtago malapit sa Malacanang para hindi tayo mahuli. Kasi nga naman, sino ba naman ang maglalakas loob na maglagay ka diyan ng pwesto para ka nagtitinda lang ng tilapia diyan, na diyan mo pupwesto sa tabi ng Malacanang. Ngayon, naisip po siguro nila, dito natin ilagay para hindi tayo mahanap, para hindi tayo ng ating pulis, mga kapulisan. Pero, di ba, hindi po sila nagtagumpay. Kasi nga po, syempre, lahat naman po ng may mga ginagawa pong masama ay kayang-kaya po yan talagang mahuli. Sa pamamagitan po ng ating mga kapulisan at NBI. Dito po, NBI po ang kanilang naging dahilan ng pagkakahuli. So, sinabi nga po dito ni Lucas Bersamin na wala po sa loob ng Malacanang. Hindi po sa loob ng Malacanang. Okay, ito, Bersamin meanwhile urged authorities to relentlessly pursue the capture of the arrest suspects' accomplice who remain at large. He also asked for the full cooperation of the citizen in the ongoing investigation. Bersamin issued the remark after the NBI arrests an individual who is suspected to be engaging in selling drugs, particularly shabu, and maintaining a drug den inside Malacanang Complex. Pero hindi po sa loob ng Malacanang. Hindi po sa loob ng Malacanang. Sa labas po. Okay. Authorities seized 9 plastic sachets. Yan. Suspected to be as well as other. Yan. The NBI said it conduct the operation after receiving information that Ventura and a certain Francisco Soriano Jr. were involved in the drug den. Okay po. So, the operation was conducted in coordination with the Philippine Drug Enforcement Agency, the Presidential Security Command, and the local police. So, ito po,
Ito po kumbaga kung ito po hindi nahuli, doon natin maiisip, talaga palang delikado na ngayon. Pero nahuli po eh. Ito po, mga taon to, kumikilos po ito ng palihim para makapag-sistema po sila doon malapit sa Malacanang. Ganun po ginagawa nila doon sa Malacanang complex. Kasi nga po, ang iniisip po nila, hindi sila mahuhuli doon. May tagabulag sila dyan. Kasi nga naman, di ba, kunwari ikaw nasa Malacanang ka, ang isipin mo, walang maglalakas ng loob dito na gumawa ng ganyan kasi Malacanang to eh. Pero, di ba, mga pusakal po yung mga yan, gagawin po nila ang lahat ng kanilang pwedeng gawin para lamang po makalusot at makapagbenta po niyang pinagbabawal na ano na yan. Ate Gina Inglet, shoutout po. Okay, na Imelda Talaugon, terrible makmak, ang dami talaga fake news at marites, tama po. Ate Gina Inglet, hello at Kuya Reynaldo Obaldo, bakit kaya ang dami pa rin sarado utak sa mga DDS, di nila maisip yung mga faking drug on war. Syempre po, hindi nila maiisip yon kasi nga po, hangang-hanga sila kay Digong. So, yan po yung balita po ng GMA. Tingnan pa nga natin sa iba. Tingnan natin kung may video na. Tingnan natin. Walang video. Di ko lang. Sa ano lang talaga. Eto na, meron ng update. Sabi po dito ng Inquirer na huli na daw po yung kasama nung tao. Manila, Philippines, the palace on Thursday urged law enforcers to relentlessly pursue the capture of the accomplice of an alleged drug pusher arrested in Malacanang complex. In a statement, Executive Secretary Lucas Bersamin said the palace commenced the National Bureau of Investigation, Presidential Security Group. Bakit sa unang balita sabi hindi naman daw sa Malacanang complex? Dito ang sabi sa Malacanang complex na. He also urged law enforcers to arrest Ventura's cohorts and ask for the full cooperation of all citizens in the ongoing investigation. Ang sabi naman dito sa San Miguel, Manila, pero ewan ko, kasi wala pa pong balita ang GMA or ABS-CBN. Malalaman natin kung saan ba, talaga bang sa loob ng Malacanang complex or malapit? Kasi doon sa kanina, malapit daw po sa Malacanang complex. Eto, San Miguel, Manila naman nakalagay dito. Kasi nga, yung Malacanang nasa barangay ng San Miguel. Yan po ang Okay, sabi dito, authorities conduct an operation on October 16 which led to the arrest of Pace. He was later brought to the NBI Dangerous Drugs Division office for booking and processing. They also seized 9 heat sealed. Yun na yung kanina. Ewan natin kasi dito sa unang balita, nasaan na ba yun? Ayun, eto. Dito sa unang balita, near Malacanang complex ang nakalagay. Hintayin na lang natin po ang GMA, ABS-CBN, tsak kung ibabalita nila yan, kung ano po ang katotohanan diyan. Kung malapit ba or doon po sa loob mismo ng Malacanang complex. Ayan. So, ito po ay gagamitin ng mga DDS, itong balita na ito. At sasabihin po nila, doon daw, baka sabihin na nila doon sa Office of the President na. Kasi ganyan po sila mag-fake news Amada Lilibet, Bala Maceda, hello po. Ganyan mag-fake news yung mga na yan, mga DD shit na yan. Sasabihin nila, doon sa loob ng mismong opisina na ni PBBM nangyayari yan.
So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito po sa aking vlog na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay sa aking channel. 423,000 na po tayo, magiging 428,000 na po. Pataas ng pataas ang ating subscriber. Ang atin pong mga upload ay talaga naman pong bumubulusok ang mga views ngayon. Kaya po maraming salamat po. Salamat po sa inyong pagsuporta sa Makmak Pablo YouTube channel. So, salamat po. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Happy birthday kay Yorme Isko Moreno. Bye-bye po. Salamat po.